nakakalat kasi. Statement po. Secret. Ayun po, sila ba yun? Ah, sige. Ayun na po. Sige. Alam ko na kasi may paper po ako dito. Ayaw ko muna. Sabihan po ito. Sir na po. So, Statement. tingnan mo sa number 3 tayo. So, sabi po dito sa statement ko na to, we believe in the deity of our Lord Jesus Christ, o yung pagkadyos po ng ni Jesus, in His virgin birth, in His sinless life, in His miracles, in His vicarious and atoning death through His shed blood, in His resurrection, and in His ascension to the right hand of the Father, and in His personal return in the power of glory. So, naniniwala po tayo sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang pagkapanganakang birhen, sa kanyang walang kasalanan pamumuhay, sa kanyang mga himala, sa kanyang mga kahalilin at nagbayad sa sanang kamatayan sa pamagitan ng kanyang lubong at inigis, sa kanyang muling pagkabuhay sa katawan, sa kanyang pag-akyat sa kanan ng Ama, at sa kanyang personal na pagbabalik ng kapangyarihan at kalooban. Apo. So naniniwala po tayo na sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Apo. So ibig sabihin, si Jesus ay hindi lang po siya tao. Siya po ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Hindi po tao, siya po ay nagkatawang tao. Wala pa po. Siya ang anak ng Diyos simula at walang katapusan. Ang kanyang mga salita, gawa, at kapangyarihan ay nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos. So dahil yun po sa mga ginawa po niya, siya po ay po nagpapakita na siya ay Diyos. So pakipuglat po tayo sa Mateo 1:23. Matthew 1, verse 26. Maglilihi ang isang birhen at pagsisilang ang isang sagol na lalaki. At tatawagin ito Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Ay, Diyos. So yun po, sabi po sa Mateo 1:23, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel na ang kahulugan kasama natin ng Diyos. So dito, ang hula ni Propeta Isaiah dito sa Mateo ay manganganak ang isang dalaga at tatawagin itong isa Emmanuel. So sino po yun? Nung pagdadating po ni Jesucristo po, siya po yung ano po pala muna, yung pagkapanganak ni Jesucristo po ay sa pamamagitan po ni Maria at sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. So wala pong nangyari na sa pagitan nila ni Joseph, kundi sa banal na Espiritu, kaya ito nanganak si Jesucristo. At ang Emmanuel naman po na sinabi po dito ng kahulugan ay kasama natin ng Diyos ay ang pag-describe po ni Propeta Isaiah sa ipapanganak na si Jesucristo. Ang sabi po dyan, kasi po ang Emmanuel po ay sabi po na Emanu ay ang ibig sabihin ay with us. And yung El naman po na Elohim ay Diyos. Kaya po sinabi po dyan sa pag-describe po ni Propeta Isaiah ay kasama natin ng Diyos or God with us. So, lumipat naman po tayo po dun sa Juan 1:1-4. Nang pasimula ay nagkaroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Verse 2. Nang pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Verse 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Verse 4. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkapatid.
Sabi po doon sa John 1, sabi po sa John 1:4 po, nang kasimula ang salita ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Nasa kanya daw po ang buhay. Si Jesus ay naroon pa man daw po bago palikhain ng mundo. Siya yung kasama ng Diyos at siya mismo ay Diyos. Sa pamamagitan po niya, nilikha po lahat ng bagay. Siya ang pinagmulan ng buhay. Ibig sabihin po, kung ano po meron tayo ngayon, ito po ay galing sa Diyos. At ito po yung, kung ang buhay po natin ay napapagod, minsan po natutulog po tayo or nadidrain po. Kung ang panlalang, kung yung pananampalataya po natin ay nalalanta, lumapit po tayo sa Panginoon dahil siya po ang bumibigkas ng buhay dahil kay Jesus po ay may magsimula at may liwanag po. Doon naman po sa John 1:29 po. Kinabukasan, nakita ni Juan Ay! papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito na ang kupa ng Diyos na inihahandog upang magalis ang kasalanan ng mga tao. Sabi po doon, dito po, makikita po natin yung sabi po. Ayaw po din po. Isang mic na lang gamitin mo. Sige po. Para hindi nagkikita. Ano yung mic na rin? Punta din mo kayo sa may nagsasalita. Sinabi ko dito na sa mga kalit. Kulay gray na lang po. Ground din. Yung meeting. Ayos na rin. Pray. Dito po sa John 1:29, makikita rin po dito yung kaliwalatian ng ating Panginoon na sinabi dito na kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi na, tignan niyo. Tumutulo na yan. Tignan niyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa mundo. Dito pa lang po, pinakita na po ni Juan na ang Panginoong Jesus ay isang Diyos po na sinabi ko, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan at sa mundo. Ibig sabihin po, siya po ay hindi po siya karaniwang tao lamang na napadpad po sa mundo upang makunin ang salita na siya po ay nagmamagpagal. Kundi po, siya po talaga ay Diyos na binigay ng Ama sa atin upang magturo at tubusin tayo sa mga kasal. And mag-forward na po tayo din sa Gawa 1:11 po. Nagsabi, kayo mga taga Galilea, bakit nakatayo pa kayo nito at nakatingala sa langit? Si Jesus na inyong nakita na dinala pa itaas ay babalik dito sa mundo. At kung paano siya kumaitaas, ganyan din ang kanyang pagkakas. So sabi po dyan, ulitin ko po, mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit at magbabalik tulad ng nakita niyo pag-akyat niya sa langit. So makikita niyo po dito yung ascension ni Jesus Christ. Na namatay siya, ngunit at siya yung umakyat po ng langit
at magbabalik katulad ng pagkakita sa langit. And punta po tayo sa Gawa 2:22. Nagpatuloy si Pedro sa pagsasalita. Mga kababayan ng mga Israelita, makinig kayo sa akin. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos sa inyo. At pinatotohanan ito ng Diyos sa pamamagitan ng himala at kamanghamang ginawa niya sa pamamagitan ni Jesus. Alam niyo mismo ang mga ito dahil ang lahat ng ito ay nangyari dito sa inyo. So sabi po dyan, di ba po pala tapos hanggang 24 tayo? 24 po. 22. Hanggang 24. Alam na noon pa ng Diyos na itong si Jesus ay ibibigay sa inyo at ganito na talaga ang kanyang plan. Ipinapatay ninyo siya sa mga makasalanang tao na nagpako sa kanya. 24. Ngunit binuhay siya ng Diyos at iniligtas mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Dahil ang totoo, kahit ang kamatayan ay walang kapangyarihan iligtas siya. So yun po, di ba po sabi po yung Pedro sa mga taga-Israelita na pakinggan ko ito. Si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala. So sinugo siya ng Diyos, hindi siya po talaga yung sinugo ng Diyos, na anak ng Diyos at ang Diyos. So pinatutunayan po ng ito ng mga himala at saka mga kapagalagan po. Ano po ba yung mga himala ni Jesus Cristo? Siya po ay nagpagaling ng mga may sakit, nagpagaling po ng paralisado at nagbuhay ng patay. Yun po yung binuhay niya si Lazarus. So alam po ito ng mga taga-Israelita. Alam po ito ng mga taga-Israelita sapagkat lahat ay naganap yun sa gitna nila. So ngunit, ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkakaalam ng Diyos sa mulat mula pa ay pinapako nyo. Sino po yung nagpapako? Sino po yung mga nagpapako kay Jesus Cristo? Hindi po tayo mga tao. Opo. At siya ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit, siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya. So yun po sinabi rin po dito yung miracle niya, ay yung muli niyang pagkabuhay, yung resurrection po niya. So, pero narito po yung pinakamahalaga pa. Namatay siya ayon sa takdang plano ng Diyos. Hindi siya natalo, hindi siya biktima. Plano ito ng Diyos para ikaw ay iligtas. Ikaw ako, ayun ako. At sa ikatlong araw, ibinangon siya ng Diyos kung kaya niya pong talunin yung kamatayan, kaya niya rin buhay ng inyong puso. Kung kaya niya magtagumpay mula sa libingan, kaya niya rin po nabuhayin yung patay na pag-asa niya. So yun po, ipapasa ng pwede. Makibasa po tayo sa Romans chapter 8 verse 34 po. Wala rin makakapatol sa ating ang kapatid. Dahil si Kristo Jesus na mismo ang pinakulang mamatay para sa ang hindi lang yun, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay ng ngayon ng Diyos at nangapagitan para sa atin. Yun nga po, sabi po sa Romans chapter 8 verse 34 po, sinabi po dito na siya ay nasa kanan ng Diyos at siya po ang hahatol sa atin, siya po yung magiging pamagitan natin sa Panginoon. Sabi nito po, sa trono siya ng pinakamataas na kapangyarihan. Siya po ang tagapamagitan sa atin sa Ama. Siya rin ang sumasagot sa ating naghilaan. Siya ang pagkatagod tayo laban sa kapatid. Kapag may text po na